Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Good morning, good afternoon, and good evening. Hello po sa inyo lahat. Ito na nga po, pag-usapan na po natin. Maganda ho itong pag-uusapan natin. Matinding-matindi ho ito. Talaga nga naman ha, nag-iiyakan na. Patay tayo dyan. Pambihira ba naman? Kasi ang lupit ba naman ng mga abogado ni Pangulong BP Sara Duterte? Pangulo na itawag natin dyan. Sure naman na yan eh. Hindi, alam mo, itong si BP Sara Duterte ay ang lupit ng kanyang mga abogado at nangangatog na, di umano. Allegedly. Hindi. Yan po, sa tingin ko, ang nangyayari ngayon. Kasi mga kababayan, yung mga abogado na ito yung mga malulupit na abogado ni BP Sara Duterte. At yung iba nga nagrereklamo, bakit ba ang dami? May limit ba? Wala naman eh. Kahit 100 pa yan, basta kaya nung tao. Hindi, alam mo, ganun yun eh. Katulad nung isang kaso ko. Sana Anak ng tutang kalabaw yan, Isang kaso ko, 6 abogado pag umatin. At saka matinding ano yun, Tapos yung abogado ko lang, isa lang. Small but terrible. Yeah? Ganun talaga buhay di ba? As long as matalino ka naman, di ba? I mean, kung ikaw talagang nasa katotohanan at tama naman ang iyong ipinaglalaban, kahit isa lang yan, panalo ka dyan, di ba? Kasi nga, nasa tama ka eh. Kaya nga ako, lakas ng loob ko, isa lang eh. Dahil, hindi lang dahil sa hindi ko kaya magbayad. Alam mo naman, simpleng mamamayan lang tayo. Pero, gayong maman, kasi alam kong nasa tama ako eh. Alam ko namang walang laban yung kalaban. Talagang nangiistorbo lang. Di ba? Pero dito, kung kayo sa tingin ninyo, kayong mga kongresista, itong mga prosecution, ano yan? Prostitusyon. Sandali! Kasi parang pareho lang ang ugali eh. Kaya tuloy ang tawag ko, prostitusyon eh. Pero hindi. Prosecution. Itong mga prosecution, itong kampo ng kamara, ay kung talagang kayo nasa tama at talagang naniniwala kayo, hindi nyo kailangan mga tog. Kasi namin nagre-question mga dilawan, mga pinklawan tsaka mga MPA ngayon. Grabe gagalit sila. Talaga nate-trending. Kita mo na, guilty yan. Kaya 16 ng ganyang kadami ang abogado niyan. Tanga. Hindi porket madami, guilty na kagad. Unang-una, sa pananaw at paningin ninyo, hindi pa nagsisimula ang impeachment, guilty na. Kaya hindi kayo dapat pinibigyan pansin at pinakikinggan. Dahil kayo naman talaga galit na galit dyan dahil kayong mga NPA, mga pinklawan, nawawala ng pinagkakakitaan pag nandyan ang mga Duterte. Yun naman talaga ang katotohanan dyan di ba? Galit na galit si BP Sara sa mga NPA. Kaya tuloy ayaw. Itong mga pinklawan naman na ito, alam naman po natin mga hipokrito to mga animal na to. At talaga nga naman sila po ay, paano lang yan na ika nga nasa wave. Hindi, ito bibigyan ko kayo ng pagkakataon ito. Isipin nyo na lang ito mga hinayupak na mga pinklawan, mga dilawan na to. Galit na galit to kay Marcos Hindi nila malunok si Marcos noon. Diba? Binansagan nga nilang pagka tinatawag nila si Ferdinand Marcos Sr. The late dictator Marcos. Yan ang kanilang pinakalat sa mga media. Yung mga dilawang pinklawan na media, yung mga prostitute, di ba? Ganyan ang tawag nila, the late dictator Marcos. Tapos ngayon, hindi mo akalain, bumaligtad ang lahat ng bagay. Pinupuri na si Marcos. Sa kayo nakakita ng ganyan. Yung mga media, di ba? Kulang na lang, halikan nyo puwet ni Marcos Sobrang meron pa nga isang media dyan Nakakita pa talagang nung sinabing, a very nice airport, pumapulakpok ng ganyan, parang tanga. Talagang ganun siya Pero dati, mga yan, late dictator Marcos. Ganyan ang nila, galit na galit sila kay Marcos, pero ngayon lahat sila sip-sip kay Marcos. Gago! Hindi, alam mo kasi ngayon, ito mga kababayan, sabi nga, in the last days, alam naman po natin yan, di ba? Yung lalo na yung mga nanampalataya dyan. Alam natin in the last days, people will be lovers of themselves. That's the truth. And yan po ay nagre-reflect sa politika.
Lovers of themselves meaning lovers of fame, lovers of money, di ba? Kung nasa ng pera na andun sila. Ang dami dyan napaka-hipokritong mga dilawan ng mga pinklawan na dati galit na galit. Pinupuna. Meron nga dyan yung isang so-called analyst na English lang, mali-mali pa. Dati galit na galit siya sa mga Marcos, pero ngayon halos puri-puri, sambahin. Di ba? O ano, talagang gusto bang gawing vice president si Torre? O. Alam nyo kung bakit? Kasi nga nasisira negosyo nila sa mga Duterte. Yan ang totoo. Kaya yung mga, alam mo naman, itong mga pinklawan, itong mga dilawan, ito yung mga oligarke. Oligarke po yung mga yan. Sila po talaga ay nakikinabang. Dahil alam naman po natin na nung panahon ni Duterte, nabawasan sila ng negosyo, nawalan yung iba. Kaya galit na galit sila. Pero yung palabas silang para sila sa bayan, that's bullshit. Bullshit po yan. Hindi totoo yan. Huwag kayo naniniwala sa mga hindot na yan. Yan po ay talagang kanilang paandar lang. Kasi kung talagang meron silang paninindigan, di ba? Di sana mayat maya ang pinupunan nila ang kamera. Sana mayat maya. Kasi alam naman po natin mga kababayan na antindi ng katiwalian dun sa nakaraang budget. Pero halos hindi silang umiimik dyan. At ang puntiri at laman lang ng kanilang mga news at video, kung paano pabagsakin ng mga Duterte. Lalong-lalo na si VP Sara Duterte, talagang tulong-tulong sila. Lahat ng side, from the media, from the NPA, from the hilaw na mga komunista, talagang tulong-tulong sila na to make sure si VP Sara Duterte hindi maging presidente ng 2028. Yan po ang kanilang misyon, di ba? Yung ang Oplan, ano ba yun? Horus ba yun? Hocus Pocus. Di ba? Yan yun eh. Para talaga si VP Sara Duterte hindi makaupo ng 2028. Dahil alam naman po natin pag nakaupo yan, tigil lahat ang mga negosyo nyong mga animal kayo. Yan ang mangyayari dyan. Kaya eto, tulong-tulong sila. Panoorin natin itong balita na to. Malupit po ito. Kaya nga ako sa tingin ko, nag-iiyakan na ho itong mga, alam mo na, itong mga prostitusyon. Lagi ko namamali eh. Sa bagay, pareho lang naman ng kanilang ginagawa. Yung mga prostitute, babayaran mo, tapos palaligayahin ka. Di ba? Sabihin niya, they will follow you kung ano man yung iutos mo, di ba? Kasi nga, ganun bayaran ika nga. Ito naman, prosecution, parang ganun din naman yan Sunod-sunuran lang naman din yan, ika nga sa sabi ni Tiangco at ng ilang mga congressman, nung pumirma yung mga animal na yan, may kapalit na 150 million. Alleged 150 million na proyekto. Para sila ay manalo. Anong tawag doon? That's also a form of prostitution. Kapalit nga lang, proyekto. Ang kapalit, higop-puwet ng kanilang pinuno. Sabihin, susundin ang lahat ng iuutot ng kanilang speaker. Yan ang nangyayari ngayon, di ba? Kitang-kita nyo naman, talagang isang kumpas ni speaker. Talagang sunod-sunuran sila. Anong tawag mo doon? Pagbebenta rin lang yan. Hindi, kung yung mga prostitute pagbebenta ng laman, sila po pagbebenta ng prinsipyo. Yon! Gago! Mali. Kaya ituloy natin itong balita na to. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, Baleleng nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may... Sa mga hindi ho nakakaalam ng salitang bagets. Kasi
Itong bilyonaryo may pagkaano ito yung kanilang mga lengguwahe ginagamit Ibig sabihin po ng bagets yung mga Gen Z, hindi nyo alam siguro yan. Ibig sabihin mga bata-bata yan. Kasi yan yung pelikulang bagets Alam nyo yan. No? Familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Yari kayo. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Naku po, patay Pero kayo dyan. bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Ito na. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, Nako. at may mga natatanging background sa debate, Ano kaya litigation yun? at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Nako, Miguel anak din niya. Fernandez na Nako. dati ring band member ng Lola Oh, band member ha? Galing ha? Para pala si Jimmy Bondok to Palakpakan natin. Amor at Justin Gulaw na multiple-time debate champion. Nako. Siyempre, nandyan Galing. din ang malalapit kay VP Sara, Oh. kagaya ni Michael Poa na Nako. dating chief of staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak. Nako, dating eto, OVP magaling to. spokesperson. Pagka ganyang mga upaw, magaling yan. Alam mo yung mga katulad nating mga hindi panlalait yun, proud tayo. Pag mga ganyan katulad nating upaw, magagaling yan. Hindi kasi alam mo mga kababayan, ang mga upaw, katulad natin, ayan upaw, di ba? Katulad nating mga upaw, kaya nababawasan ng buhok niya kasi yung utak gumagana palagi. Diba? Pag gumagana yung utak, syempre i-stress yung mga nerves sa buhok mo. Kaya tuloy natatanggal. Oh. Kaya delicate yung mga mahaba ang buhok. Pag mahaba ang buhok, matanda ka na, mahaba pa rin buhok mo, hindi nababawasan. Ibig sabihin, hindi nagagamit yung utak doon. Ganon. Biro lang mga kababayan. Baka naman sabihin ng iba dyan, nasa pagiging upawang talino. Hindi. Biro ko lang kayo. Tuloy. At class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Grabe, Ang class labing-anim valedictorian na pala abogado yan. Nagsumite ng entry of appearance na Adco Telam kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader. May agam-agam pa itong... Ito, shh. Alis na dyan. Talagang, sinusulit niya yung sinusulit niya yung media ng Senado, no? I mean, paalis ka na Tapos na yung nyo tapos na kayo Naka-break na, tapos babalik na sa 30, bago na. Ikaw, sinusulit mo ba't na magbakasyon ka na rin? Hindi mo gayahin si Bato. Hindi, alam mo, kasi nakapalo tayo doon kay Bato. Tuwan-tuwa ako kay Bato hindi kasi alam mo si Bato, simple lang pero rock di ba? Kaya nga Bato, simple lang pero rock. Di ba? Kasi nga si Bato, di ba? Simple lang pero pagka talino at logic, naku, di ba? Kaya nga ang tawag sa kanya, Batorni. Malupit to si Bato. Pag bumili pa ng ng isda, ay. Pag nakikita ko video ni Bato, napapakain ako ng inihaw na isda. Ang hilig kasi mag-ihaw niyang isda niyan Uy, congratulations Senator Bato Tayo na lang nakakalam nun. Pero congratulations Dahil sa iyo, nai-inspire din ako. Sana umabot ng August. O sa mga hindi ho nakakaalam na sinasabi ko, kasi hindi ho kayo nakapalaw sa Facebook ko. Kaya kung gusto ninyong malaman pa ang buhay-buhay ni Banat Bay, follow kayo sa Facebook ko tsaka sa TikTok. Di ba? Kasi meron akong sabi nga, kung yan ay hindi pa na ibebenta, akin ka sa birthday ko. Tingnan natin, malay natin, di ba? If God's will, it's God's will. If not, tatay magawa. Coco Pimentel. Na-inspire ako doon kay Bato. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June. Ba't ito bida-bida pa, no? Hindi ko maintindihan bumibida-bida pa itong tao na ito. Hindi naman na siya kasali. Hindi ka nakasali! Ba't ka ba bumibida-bida?
Olat ka na nga eh. Hindi, kasi una exit na sa Senado. Tapos kumandidato sa Marikina, olat. So wala ka ng posisyon. Uwi ka na sa probinsya niyo. Ay, kisali ka pa, nakikisaw-saw ka pa eh. Gusto mo pa maging relevant eh. Talo ka na, alam mo, pagkang bitter. Hindi kasi bitter ito kasi nawala sa kanya yung partido niya. Ang saklap doon, Brad, nawala siya yung partido mo. Yung partido mo, partido. Di ba? Okay lang. Talo na nga yung kandidato niyo pagkapangulo no, nawala pa siya yung partido. Tapos, talo ka pa doon sa election. Pati yung kinasama mo, talo rin sa election. Nak ng weteng, oh. Hindi, alam mo, kaya siguro ang dami rin nagagalit sa mga Duterte. Dahil lahat ng kumalaban sa Duterte, yung mga talagang olat. Di ba? Lahat ng kumalaban sa Duterte. Sa impeachment court, napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Oh. Mag-a-add cautela appearance pa ba ang mga abogado? Oh. Dapat lang yan. Straightforward. Bakit? Magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance? Wala nang sasagot sa'yo kahit magtanong kang paulit-ulit. Hindi ka nakasali. Ay, sus! Wala na. Eto namang media, interview pa ng interview. Eh. Wala naman ng timbang yung sasabihin yan. Sa korte namin, ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summons sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa siyam lang kasi ang kay dating Chief Justice. Grabe, no? Talagang pinagdidiinan ng mga media. First time lang to. Bakit ba? Ano ba pakialam nyo? Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Wala naman pala eh. Ang mga nagkaharap noon, maghaharap. Wala naman pala eh. Nagre-reklamo kayo. Hindi naman sila yung nagre-reklamo ha. Binabalita lang nila. Yung iba nagre-reklamo. Hindi siya. Ngayon, pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortuna Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortuna Narvasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortun, brother-in-law rin ng mga Rimulya. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News. Yun na. O, di ba? So, ayan na nga po. Alam mo mga kababayan, ha? Balita ako. Joke po ito, joke. Balita ako, nag-iiyakan na daw yung sabi ng mga prosecution. Ano nang gagawin natin? Ang lulupit ng kalaban natin. Kasi naman si speaker pinahama kami, mapapaya tuloy, malalaman tuloy na bobo kami. Joke po yan, na joke. Pag siniseryoso. Sasabi naman nila, fake news ka, banat ba? Joke po yan. Sandali. Medyo, I'm feeling under the weather. Medyo sinisipon-saipon tayo. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, ang weirdo ng weather ngayon. Ha? Talagang weather lang. Biglang aambon, biglang uulan, tas biglang titigil. Tas ang init-init talaga yung singaw ng alam mo yung lupa at saka yung mga karsada. Grabe, iba. Parang nasa impyerno mula nung dumating si Marcos sa at saka si Romualdez sa gobyerno. Parang impyerno na Pilipinas, no?
sobrang init. Nakikisabay. Anyway. O yun na nga po. So, grabe yung tindiho ng ano. Alam nyo mga kababayan, ako po excited ako dito sa mangyayari ho sa impeachment. Honestly, I'm so excited. Kasi doon pa lang sa unang hirit pa lang di ba? Yung unang birada pa lamang po nitong impeachment court, yung sila yung nag-convene. Diyan nakita mo na talaga Nakita mo na kung sino talaga ang bobo at saka sino yung nagpapa-coach. Yung alam mong merong kumukumpas, di ba? Alam mo yun Isa doon, yung katabi niya tinuturuan ng walang ya. Binubulungan, pinapasahan ng script sa telepono. Tapos yan ang gusto niyo maging pangulo. Shit! Gago! Oh! Akala ko, pinakamalalang lutang, si Robredo na. Oh, sinabayan pa bigla ni Marcos. Tapos biglang ito si Ontiveros. Naku po! Alam mo, pag kayo binato sa dagat, di kayo malulunod. Puro kayo lutang. Gago! Oh! Sigurado ako yung utak ninyo lulutang. Ay, hindi ko po sila binabantaan, ha? Oh, hindi ko po sila binabantaan. Figure of speech. Figure of speech lang po yan, ha, mga kababayan. Baka sabihin na naman nila, si Banat ba? Kasi alam mo, ang mga tanga, yung mga walang, yung mahina ang kokote pagdating sa kasarkasam, lahat ng bagay nililiteral. Parang yung spokesperson ng palasyo. Lahat ng bagay ginagawang literal. Hindi ko magets kung ano bang meron itong tao na ito, di ba? Pag may sinabi si VP Sara Duterte, talagang papatulan niya. Para bagang hindi niya ba alam na pinaglalaroan siya ni VP Sara Duterte? Yung lantara ka ng pinaglalaroan publicly, ikaw naman react ka ng react. Alam mo yun? Minsan may mga kaibigan kaming ginaganyan Alam mo yung hindi niya maintindihan yung isang bagay, mas lalo pa namin siyang paglalaroan tungkol sa bagay na yun. Na pretending that it was true, di ba? Kasi nga, natatawa kami. Kami ni Dada mahilig sa ganyan Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung pinaglalaroan namin minsan na. Sabihin nyo nga dyan sa baba kung sino. Minsan may pinaglalaroan kami pagka hindi alam yung bokabularyo na sige lang. Paglalaroan lang namin. Alam mo yun, eto si Claire Castro, ganun. Yeah? Pagka may binanggit si VP Sara Duterte, hala, sige. Talagang kokomentan niya kahit alam niya, ewan ko kung alam niya bang mali. O yun ang kanyang job description na magmukhang tanga. Meron bang ganun? Halimbawa lang ito, katang isip lamang ito. Siguro ni Marcos sa kanya, i-appoint kita ha. Pero gawin mo ganito. I-troll mo lang ng i-troll si VP Sara Duterte. Kahit magmukha ka ng tanga. Hayaan mo sila. Para yung mga vlogger ni Duterte, sa'yo nakapokus, hindi sa katangahan ko. Hindi kasi malay mo, di ba? Hindi, eto katang isip lamang po to, pero malay mo ganun ang ginawa, para mag-hire ako ng tanga. Para hindi nila mapapansin yung mga katangahan ko, yung tangang yun ang i-hire ko para siya ang pagtitripan. Siya ang babanatan. Lalong-lalo na itong banateros na ito. Grabe magbumanat. Malay mo may ganun talaga. Alam mo ito doon pa lang sa simula, doon pa lang sa ginawa ni Chis Escudero, yung hindi actually, ginawa ni Bato na inedit ni Cayetano na pinayagan ng presiding officer at eventually led to 18 votes para i-remand. Doon pa lang nawindang ng yung mga mahina ang kokote. Nawindang na po yung mga hindi makaunawa. Alam mo, ito in fairness, whatever political color of Escudero, si Escudero mautak.
To be honest. Kaya lang minsan siguro ginagamit din niya sa ewan ko kung saan. Pero mautak. Even ako nga pinapanood ko pa nga minsan yung vlog nila Heart niya. Siya tsaka si Heart eh. Because kahit pa paano makikita mong may laman ng utak ni Escudero. Minsan kasi masarap din manood ng ng ganung klaseng vlog eh. Yung may istorya, may kwento, pero makikita mo pag nag-usap sila, may utak. Ang swerte ni Heart ha. Hindi kasi baka isipin ng iba, swerte naman ni Chis Escudero, ang bata ng niya. Hindi, pero maswerte rin yung si Heart kasi kahit pa paano, may utak yung, kasi mahirap naman po yung ikaw ang trabaho ng trabaho tapos yung asawa mo walang utak. Madaming ganyan eh. Ang ganda nga nung babae. Ganda-ganda nung babae, di ba? As in, pang JTV ang datingan, pang KTV mga datingan, di ba? Ang ganda, di ba? Pero yung jowa, utang ina niya, no? Pogi nga, pero walang laman ng utak. Walang trabaho. Uuwi tuloy yung mga jowa nilang nakamotor. Na binili pa nung jowa nilang... Bakit? Kasi nga walang utak eh. Ang daming ganyan ngayon na mga Gen Z, mga kabataan ngayon. Ganyan. Porket pogi, wala nang utak. Hindi ko naman sinasabing pangit si Chis Escudero, pero at least may utak. Diba? Hindi. Wala naman tayo palalait sa physical ni Chis Escudero. Ano naman si Chis Escudero? Fashionable. Pero ayoko na sabihin kasi kung cute o hindi. Basta fashionable siya. Di ba? Fashionista, ika nga. Pero at least kahit pa paano matalino. Yan pinuri kita, Chis. Pakinggan nyo. Ito pakinggan nyo yung mga kanyang sinabi tungkol dito sa issue, dito sa impeachment. Barado dito yung mga media. As in, barado. Nakakatuwa kasi yung pagbara ni Chis Escudero is like, kung minsan, pinanonood ko pag siya yung press con, panoorin ninyo kasi slight yung pambabara niya sa media pero tawa ko ng tawa kasi makikita mo, ito ba yung mga journalist na pinagmamalaki nila? Ito ba yung sinasabi nila, mabuti pa mga journalist, talagang merong kaalaman, matatalino, graduate, di katulad ng mga vlogger. Di ba, yan lagi inaano nila na itong mga vlogger, walang alam mo, may mga vlogger talagang walang alam. Hindi, aminado naman tayo dyan. Marami dyan. Punta kayo sa mga tanso. Putang ina, ang daming walang alam dyan. Ang daming bobo dyan. Na talagang inutusan mo lang, bumili ng suka, alam mo, binili. Pumunta sa laseng, hinantay sumuka yung laseng. At yun ang binili. Ganong katanga yung mga vlogger na tanso. Jesus. Mga wala namang kwentang mga tao yan na nakahawak lang ng cellphone. Tapos ayun, nagbablog na, kumita na. Kaya ngayon, tumuon siya chismis. Eto meron pa nga dyan isang, ewan ko, ano ba yun? Tomboy ba yun? Bakla ba yun? Hindi ko maintindihan kung nung lahi nun. Chinismis na may anak ako. Hindi, totoo. Tapos pinaalala lang sa akin ni Labdada yun, di ba? Ito si chinismis kang may anak ka. Asan na anak mo? Sabi ko nga. Sa dami-dami ng ichichismis sa akin yung may anak pa. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, kaya nga ako single eh. You know why I'm single? Because ayoko po magkaroon ng anak. Ayan na literal. Kaya ako hiniwalayan ng dalawa kong ex. Ayoko magpakasal, ayoko magkaanak. Kasi pagka kinasal ka, matik na yan. Kailangan mag-anak na kayo, di ba? Pe-pressure ka ng mga tao. Wala pa kayo anak, bawag ka, no? Ganun ka kagad eh. Di ba? Gago yung mga yung kaibigan nyo eh. So ako, kaya kayo kung magkaano. Kasi ako, yun ang tingin ko ang purpose ng kasal eh. Di ba? To have a family. Huwag ka na magpakasal kung ayaw mo rin naman ng anak. So hindi talaga ako nag-anak. Kaya nga ako single, kahit i-check nyo pa sa statistics. Wala kayong makikitang pinakasalan ko. Wala akong makikitang anak ko. Wala pwedeng mag-claim. Baog ako. Hindi, biro lang. Kakatokin natin. Hindi, wala talaga akong plano. Di ba? Tapos ganun ang, alam mo kung bakit? Eto, mapunta lamang tayo sa issue ng vlogging. Eto, kapiraso lang. Bigyan nyo lang ako ng tsansa.
Kikwento ka. Kaya mga vlogger na walang laman ng utak, hindi kayang mag-discuss ng mga issue sa politika. Ang kaya lang gawin, gumawa ng istorya na pag-uusapan. Yan. Kasi nga, walang utak. They cannot discuss yung mga issue ng lipunan. Kasi alam nyo, political vlogging. Ito, ako po bilang pinuno po ng Banateros, lagi ko po sinasabi sa kanila yan. Huwag tayong maging iangat natin ng level ng pagbablog. Mag-aral kayo. Pag hindi nyo alam, itanong ninyo. Mag-aral kayo. Kung nakikita ninyong upload ay isang oras. Hindi ibig sabihin magpe-prepare ka 5 minutes before ka mag-video o 30 minutes, hindi. The whole day. Ako, dun ang aking ang aking itinerary. Paggising ko, simula na akong nag-aaral. Pinag-aaralan ko na kung anong lahat ng issue. Pinapanood ko na lahat ng press briefing. Lahat po pinanonood natin, lahat ng news. Para lahat ng anggulo, alam mo. Diba? Para pag may hindi ka alam, ang swerte nga ng mga tao ngayon kasi may ChatGPT. Tanong mo kay ChatGPT. Tapos ilalabas naman niya yung sources eh. Pag nilabas niya yung sources, i-click mo, basahin mo. Diba? Kasi dati Google search lang eh, diba? I-Google mo. Ganon. Ngayon, i-ChatGPT mo na. Diba? Kasi nga, marami kang malalaman, marami kang matututunan, marami kang maririnig na hindi mo alam ang kahulugan. So, the best way to do it is to ask. Ask from your friends, from your lawyer friends, from your politician na friend, o government official na friend. At kung itanong mo na si ChatGPT, ano ba ang dito, tungkol dito, may balita ba talaga? Kaya marami rin nasusunog eh. Ano ibig sabihin na nasusunog? Yung share ng share, pag hindi kayo sigurado, i-copy nyo yung link. Sabihin mo kay ChatGPT, totoo ba to? Saan nang galing ito? Anong source nito? I-paste mo ngayon yung link. Lalabas dyan. Pagka lumabas, sasabihin niya, ganito. I-click mo, basahin mo. Pagbasa mo ng article, i-copy-paste mo na naman. Anong ibig sabihin nito? Other resources that tungkol dito, dapat nag-aaral. Kaya malalaman mo, isang bobong vlogger, pag dinala mo na sa ibang issue, wala nang alam. Kaya anong ginagawa? Nagchichismis. Ang hilig magchismis, ang hilig gumawa ng istorya, ang hilig mag-imbento. Kasi naman din, ito'y katotohanan, not only sa ating mga Pilipino, human beings, mahilig talaga sa chismis. Ewan ko nature ng tao ang maging chismosa. Totoo yan! Bakit? Paano ko nasabi? God would not have commanded it if it was not the nature or the human nature or the sinful nature of a man or a human being. Kung hindi ang tao ay prone sa chismis, God would not have commanded not to bear false witness. As a matter of fact, nung panahon ni Joseph, nakulong siya, naibenta siya, at kung ano nangyari sa kanya na mga tragedy, it's because of chismis. Naintindihan nyo? Kasi nga, ang gossip sale, di ba? Sale, may 50%, gano'n. Hindi. Gossip sale. Tabebenta talaga yan. Kaya maraming mga vlogger ngayon, kahit anong kampo, kahit anong kulay, ang hilig sa chismis. Alam nyo mga kababayan, ang masama po kasi dito, nahihirapan tuloy yung mga tao, mga Pilipino, i-discern ng katotohanan kung pati tayong mga Duterte supporter ay nagiging chismosa na rin. Real talk tayo. Kaya dapat, mga kababayan, stick tayo dun sa katotohanan. Kasi what we are fighting for is the truth. Ang pinaglalaban nating katotohanan and injustice in our country. Kung hahaluan natin ng chismis at propaganda na ginagawa ng mga pinklawan, na ginagawa ng NPA, anong pinagkaiba natin? Same tayo. Diba? Magiging pareho lang tayo nila. Anak ng puta. Kaya tayo nakikipaglaban dito para nga baguhin yun. Tapos ganyan naman din palang gagawin natin. So dapat doon tayo.
Kaya nakakatuwa itong nangyari sa mga press briefing ni Cheese. Kasi naglalabasan ng chismis dito. Anong chismis? Kesyo binayaran daw si Cheese. Kaya kesyo takot daw si Cheese kay VP Sara Duterte. Yung mga ganyang eksena. Sa totoo lang, ang ganda ng paliwanag ni Cheese Escudero dito. Pakinggan ninyo ha. Game. Update saan? Your update sa summons and orders lang po. Officially, wala pa kaming natatanggap. Kaugnay ng mga order na binigay namin, puro social media lamang ng mga sagot ang nababasa ko. Pero officially... Ayan, katulad niyan. Di ba? Halimbawa, yung mga congressman, ito yung yung nagtipon-tipon tong prosecution, kesa na sagutin ang Senado, kesa na mag-file sa Supreme Court ng petition against sa remand ng Senado. Anong ginawa nila? Humarap sa social media. Humarap sa media. Post, sagot ng kung ano-ano. Nakalimutan ata nila, nag-convene na ang court. When you say nag-convene na ang court, dapat simula na yung trial nga. 'Di ba? So ibig sabihin, ikaw hindi ka na congressman. Prosecutor ka na. Parte ka na ng prosecution. So ibig sabihin, you are part of the court now. So everything na i-discuss mo should be discussed in the court, not in social media. As a matter of fact, meron niyang ganyan, di ba? Na batas. Hindi pa pwede mga abogado nagsasalita sa media, dadaldal ng kung ano-ano. Anong ginawa ng prosecution? Anong ginawa ng mga congressman? Hala, putak ng putak. Tas sasabihin nila, this is not a political trial. Ulul, hindi political trial. Di sana sumunod kayo sa tamang proseso ng paglilitis sa court. Which is hindi kayo dapat nagsasalita sa media. Dapat idinidiretso ninyo sa court. Nag-hire pa sila ng spokesperson. Talagang para dumaldal. Alam mo kung bakit sila nag-hire ng spokesperson? Kasi nga, bawat isa sa kanila bida-bida. Siguro napagalitan din. Pwede ba, tumahimik na kayo dyan? Isa na lang ang magsasalita para sa ating lahat. Kasi lahat sila daldal ng daldal kanya-kanya sila Pag pinanood nyo yung kanilang press briefing, iba-iba sila na sinasabi. Yung isa, sinasabi nila na magsasubmit sila sa ginawa ng Senate. Meron naman tong isa sinasabi ang constitutional. Tangina pa, iba-iba ang sinasabi ng prosecution. Dapat iisa yun Kasi nga, korte ka na Dinidemanda ninyo, ipinoprosecute nyo itong si VP Sara Duterte. So dapat iisa yung voice ng mga abogado na yun. Anong nangyayari? Kanya-kanyang bida-bida. Ayan, kaya sila siguro kumuha ng spokesperson. Baka tama na yung daldal natin, tama na yung bida-bida natin. Anyway, tapos na yung election Gago! So, isa na lang magsasalita. Ayan, kaya tuloy nag-hire sila. Wala pang natatanggap ang korte. Mula sa Kamara o mula man kay Vice President Sara. Sir, kailangan bang i-publish pa? May sinabi kasi si Spokes Tonggol kanina. Kailangan i-publish pa nila yung certification or pwedeng i-send lang nila sa inyo tas okay na yun? Nga pala, good mood ako ngayon. Hindi ko na sabihin tulad ng sinabi ko. Lahat ng komunikasyon ngayon sa pagitan ng prosecution at ng nasasakdal ay sa pamamagitan na ng pleadings. So, kailangan isumite nila yan sa korte sa pamamagitan ng pleading. Yon ay dokumentong legal yon na naayon sa rules of court. So, kung resolution man yon ng Kamara, kailangan nilang i-attach yon sa isang pleading na ang tawag ay compliance kaugnay sa order ng impeachment court. Yung compliance. So, kailan dapat yung compliance ng HREP? Kasi yung sa number 2 dun sa order, hindi pa nila po yung makakomply. Totoo naman yun at parang hindi naman namin alam yun. Kaya nga nakalagay doon, di ba? Compliance kaugnay sa pagsunod sa 1-year ban. Yan ay kailangan isumite ng 19th Congress. At compliance kaugnay sa desidido ba silang ituloy ito sa panibagong Kongreso dahil hindi nga pwedeng i-bind ng 19th Congress, 19th House, ang 20th House. So yun, dapat ibigay naman ng 20th Congress. Klaro at maliwanag yun. Pero dun sa order, sir, wala nakalagay na timeline. Nakalagay 20th Congress. I mean, sir, yung sa order number 1, so dapat
may sagot, may compliance sila doon sa number 1 doon sa order. Pwede nilang paghiwalayan na isumite yun. Pwede rin nilang sabay isumite yun sa kasabay na ng 20th Congress. SP yung attestation, Yung attestation hanggang June 30 lang. Alin? Yung attestation hanggang June 30 kasi 19 Congress. Hindi. Ang sasagot ng compliance sa 1-year ban ay 19th Congress. Siyempre, sila gumawa niyan eh. Hanggang June 30 lamang nila pwedeng i-file yon dahil wala silang authority na i-file na yon pagkatapos ng June 30. Pero wala naman deadline. So, kung hindi man nila i-file yon, pwedeng i-file yung attestation na yon sa 20th Congress. Wala naman deadline yun eh. Pero akala ko ba SP yung 19th ang dapat sumagot ng Sana. Pero, paano ko yung 20th Congress magbago ng isip at sabihin yung pinasang resolusyon ng 19th na compliant sa 1-year ban na hindi pala compliant? So, may posibilidad na 20th Congress din ang sumagot nun kung ninanais nila. Ayokong pangunahan yung 20th House of Representatives. So walang problema, SP, kung hindi umabot hanggang June 30 yung attestation? Wala, dahil wala rin namang mangyayari dahil aantayin din nga natin yung masagot yung summons at pagdating ng panahong yun na makapagsumite ng reply ang prosecutors ay 2 araw na lamang naiiwan bago mag-lapse yung authority ng prosecutors sa June 30. SP, sabi ni Congressman Arnan Panaligan, one of the congressman prosecutors, malabo daw yung order kaya hihingi sila ng clarification. Okay lang pero hindi siya pwede magsalita sa ngalan ng lahat hanggat wala kami natatanggap na pleading. Ulitin ko, alam kong political process ito pero hindi na ito madadala sa mga interview, press release at saka social media post. Kung ano man ang ninanais ng Kamara, dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Hindi pwedeng pa isa-isa silang sasagot at magpapa-interview na lamang at yun yung sasagutin namin pa isa-isa din. We will only answer, if at all, any formal communication submitted through a pleading by the House Prosecution Panel representing the House of Representatives. At tama, kahit yung tono ko, parang nice, di ba? Should they not comply? So, kung hindi sila mag-comply dun sa order, that's defiance. So, anong pwedeng gawin? Nasa sa kanila yon pero nakalagay sa isang verbal or oral order bago kami nag-adjourn ay magsischedule ang presiding officer, sino man yon, ng impeachment court sa 20th Congress kapag ka nakapag-comply na ang Kamara at sa panig naman na sakdal ang defendant or respondent dito sa kasong ito sa pamamagitan ng pagsumite ng answer doon sa summons. SP, SP, pag hindi sumagot, dahil korte kayo, ang Kamara po, or any of the parties, since court kayo, meron po bang option na ipakontempt nyo po? At kung ipapakontempt, paano po? Buong Kamara ba yun? Kasama yan sa poder, sa power ng impeachment court dahil nga suppletorily applicable ang rules of court. Subalit, magkaiba. Sa parte ng nasasakdal, meron siyang option na hindi sumagot. May procedure din kung sakasakaling gawin yon. Kung hindi siya sumagot, magpapatuloy ang pagdinig, mag-i-enter lamang ng plea of not guilty sa ngalan niya kung sakasakali dahil ang posisyon ng kanyang mga abogado, itong mga nagdaang buwan, ay aantayin daw nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kasong final nila. Hindi ko alam kung kailan ilalabas yon ng Korte. What about yung House, SP Sa ko? panig ng Kamara, desisyon niya ng impeachment court pagdating ng 20th Congress kung may ipapataw na parusa, pero definitely, pagpapaliwanagin muna sila kung bakit hindi sila nagsumite ng kanilang compliance. At saka, Ang weird no? akala ko ba interesado silang gawin ito? So, Kaya nga ang weird niyan Pa-fourth bid pa sila. Hindi, yan ang diniin nila Lalo na yung mga pinklawan. Fourth bid, ganun sila ng ganun. Ngayon, hinihingi sa kanila, itutuloy nyo pa ba? Kasi lilipat na tayo ng 28th Congress. Remember, may mga iba na yung mga congressman na iba dyan. Interesado pa ba kayo? Sumagot na kayo. Nasunod nyo ba yung complaint, yung nirereklamo na hindi kayo duman sa due? Bakit hindi nyo sagutin? Galit na galit kayo dahil ang bagal-bagal ni Chis Escudero. Tapos ngayon, mag-iisang linggo na mahigit mula nung nangyari yun, hindi kayo sumasagot. Ano ba talaga? bakit hindi sila mag-comply? Kumbaga, papasa sa kamay nila kung bakit hindi ito matutuloy kung hindi sila mag-comply. Okay. So, sir, clarification. Walang trial, hindi kayo mag-resume hanggang walang compliance dun sa order.
Yun ang oral order na binigay sa impeachment court in open court bago kami nag-adjourn. Pero syempre, ulitin ko desisyon yan ng 20th Congress, 20th Senate. Ang posibleng magbago yung desisyon, posibleng pareho pa rin yung desisyon. Again, hindi namin pwedeng i-bind yung 20th Congress Senate kaugnay sa mga pagpapasyang ito. Sir, so kailangan pa bang humarap ni VP Sara? Sang-ayon sa aming rules, oo. Pero may karapatan siyang hindi humarap. Kung ayaw niya, magpapatuloy yung pagdinay kahit hindi siya humarap. SP, so hindi kayo magre-resume ng impeachment court if hindi ma-comply yung 1 and 2 sa pag-remand? Depende nga yun sa 20th Congress. Ulit-ulit paulit-ulit. Depende yan sa 20th Congress. Hindi niya pwedeng sagutin yan dahil presiding judge siya ngayon ng 19 Congress. Magpapalit na Senate President kung sakaling, alam mo yon. So dapat sila ang sumagot noon. Tapos na paulit-ulit. Ulit-ulit na lang Depende yan sa presiding officer ng 20th Congress. Halimbawa, sa aking pananaw, kung hindi magsumite ng sagot si VP Sara, kung hindi mag-comply ang Kamara, at some point in time, kailangan magpatawag ng pagdinig para pagpasyahan at pagdesisyonan ng impeachment court yung non-compliance, hindi lamang ng Kamara, pero pati na rin ang sasakdal. Kung kailan gagawin yon, walang timetable o time period ang nakasaad sa rules namin. Sir, yung inhibition, sir, may mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Senator Amy, Sino Senator nananawagan? Robin, ACT Teachers Party List halimbawa, sir. Kasi Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ding inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mambabatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court judge. Ngayon, defense panel ang humiling nun. Dahil duda sila sa sinasabi daw nung panahong yon. Masyadong anti-corona daw yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita, hindi ba? Kung kaninong panig sila nakabilang, klaro na anti-Sara, for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Ang boto na kailangan ay based dun sa number of seats or based sa 24. So kung marami mag-inhibit dun sa kalima, apektuhan yun. Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi kasi ang issue dito yung pinapa-inhibit yung mga judges halimbawa tulad ni Senator Robin at saka ni Bato, tsaka ni Amy, pinapa-inhibit sila dahil nga daw bias kay VP Sara Duterte o definitely anti-impeachment. That is so unfair kasi paano naman yung iba? 'Di ba? Sinasabi nila dahil nga in-endorse ni VP Sara Duterte, especially yung Duterte, yung may mga papasok pa, tulad ni Marcoleta, sandali. Paano naman yung in-endorse ni ngayon? Putak ng putak si Soto. 'Di ba? Na tipong mali ang ginagawa ng Senado. Would you consider that na dapat mag-inhibit din siya? Kaya nga, there is no specific rule
o law na dapat mag-inhibit. Meron kasing isa ako narinig na comment. Ay, si pangalan nito. Laging sablay na ini-interview ng TV5. Yung abogado nila doon. Yung in-house abogado nila na sablay. Pangalan nun, nakalimutan ko na yung pangalan nung walang yang yun eh. Sinabi niya, kasi daw sa court, nag-i-inhibit ang judge. Kunwari merong nakitang bias, which is mag-i-inhibit lang ang judge pag siya mismo nagdesisyon mag-inhibit. Nagigets nyo? You know why? Sabi ko nga sa inyo, dahil nga sa dami ng nadadanasan kong hearing patungkol sa mga ganyan, meron kami mga pina-inhibit na judge eh. Dahil nakitaan namin ng koneksyon doon sa nag-aakusa. Oh. Pero again, it is sa kanilang sa kanilang kagustuhan o kanilang will. Hindi mo pwedeng i-insist na mag-inhibit yung particular na judge na yon. Okay? Ngayon, paano mangyayari no kung sakaling talaga makitaan ng bias? You can run sa CA or the Supreme Court. Di ba? Pwede yun. But still, on this particular case, this is not an ordinary court wherein walang above court dito sa Senate impeachment court. Kaya nga, the law says they are the sole authority. When you say sole authority, walang kasama. Ibig sabihin, exclusive authority ang nasa Senate. So walang pwedeng magsabi sa kanila, oy, ikaw mag-inhibit ka. Ibig sabihin, kung ano yung talagang kagustuhan lamang ng senador o Senate judge na yon, yun lang ang pwedeng mag-inhibit. Pwede niyang sabihin na, ako, yoko na. Kasi talagang walang pwedeng magsabi. Okay? Pero hindi ko maintindihan, pilit sila ng pilit. Tinan mo yung side ng media, pilit sila ng pilit. Bakit hindi nila tinatanong yung mga katulad ni Ontiveros? Yan ba? Bakit nila idinidikdik lang yung quote-unquote pro-Duterte judge o Senate judge? Diba? Bakit hindi nila tinatanong yung kabila? Kasi nga po, ewan ko kung ba yan. Pag-inhibit bilang impeachment judge. SP, good. Hindi ko alam mo itong impeachment na to, tulad nung dati, maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas. Wala namang nakasulat sa batas niyan. Wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. Katulad ni Coco Pimentel. Kasi sabi ni Coco Pimentel, pabor pa nga daw yun pag nag-inhibit. Kasi nga, mababawasan na. Diba? Mababawasan na yung requirement. Kasi nga, ang binibilang ay yung papabor sa impeachment. So definitely, kung halimbawa lang kasi inisip ko din yan eh. Kunwari 24 sila, halimbawa lang. Tapos nag-inhib ang 2/3 ang 1/3 ng 24, I think it's correct me if I'm wrong I'm not sure about dito sa math na to. Maybe 8. Okay? So, kung sakaling maging halimbawa lang nagpa-inhibit yung 9. So naging 15 na lang. So yung 2/3 daw noon, yung 1/3 pala, sorry. Yung 1/3 noon that would convict impeachment kay VP Sara Duterte o yung maghatol ng impeachment, mas mahihirapan daw. Kasi nga, bumaba na yung numero. So, alam mo yon, something like that. Ang akin kasi dito, ito lang. Tama yung sinabi ni Chis Escudero. Yung iba nagmamagaling lang. Wala nga sa rules niyan. So, yan, pagdedebatihan na naman. Nagigets nyo kasi, yung pagdating sa issue of rules sa impeachment sa Article 11, limited, hindi dinitalye. So all authority would be decided by the senators. So
kung all authority madidecide ng senators, every time magkakaroon ng utos ang Senate o motions ang mga judges, bobotohan na naman. Yan yung sinasabi ni Chis Escudero. Yung mga nagsasalita ngayon dyan, mga nagmamagaling lang. Kasi hindi pa pwede dahil wala naman po sa rules. Huwag niyong i-assume yung gusto ninyong opinion dahil wala naman po yun sa rules. Hindi pa pwedeng magpatupad ka ng isang batas dahil lang opinion mo yan, batas na yan eh. Dapat ganito. Hindi pa pwede. Wala nga sa rules eh. So gagawa ka pa ngayon ng rules. Di ba? SP, good afternoon. Ano? 24, halimbawa may mag-inhibit, pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala ring basihan na sabihing mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan? Nagmamarunong nga. May batas ba silang sinasite? Provision man sa konstitusyon o sa rules namin? O may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, isa lamang naman talagang masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, yon ang dapat nating lahat sundan. SP, good Yes. afternoon. Sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Sabi niya na yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siyang magki-question kung ito ay may paglabag doon sa 1-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasaad doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado o ang Kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa 1-year ban na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng impeachment court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Nagpahayag din po ang grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay Ang galing na sagot dito tingnan mo. Yung may isang nagsabi na grupo na grave abuse daw yung ginawa ng Senate. Tingnan mo yung sagot ni Escudero dito. Na ibalik o i-remand yung articles of impeachment. Yan ba yung parehong Philconsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pues, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang... Masyado mo naman sinusunog si Romualdez Kasi pambira yung mga, alam mo, tawan-tawa ko sa mga media na ganyan yung kinukuha yung, ang hindi mo mag-gets talaga, hindi, actually gets natin, na itong mga media, kukuha sila ng mga soundbite doon sa mga grupo na alam naman natin yung political leaning. Halimbawa nan, dating grupo ni Romualdez, alam naman kontra si Romualdez.
Siyempre, magdadaldal yan in favor of Romualdez. Kahit i-deny pa nila, kasi dinideny nila ngayon na walang kinalaman si Romualdez kahit tuldok, kahit kama dito sa statement namin. Ala naman sabihin ninyong may kinalaman. Sino ba namang tangang magsasabing, oo, may kinalaman si Romualdez dito? Siyempre, i-deny nyo na yun. Matik na yun. Pero the mere fact na, ito nga magtataka ka ang dami-daming abogado na nagsasabing tama ang ginawa ng Senado. Hindi legal ang ginawa ng Kamara, pero hindi yun ang ini-interview ng mga media. Ang gumagawa lang nun Seminay. Pero sila lahat ng ini-interview nila, constitutional expert, dating gumawa ng konstitusyon, backbone of the constitution, ganyan-ganyan pa sila. Alam naman nila lahat yun, mga aktivistang alam mo yun, alam mo yung political leaning na, alam mo na kagad, hindi pa bumubuka ka bibig ng mga hayop na yan, alam mo na kagad kung ano sasabihin. Alam mo na kagad na against sa mga Duterte. Pero sige pa rin sila ng kuha. Ganyang kabayas ang media. Proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinion, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, kaya nga sabi lang ni Chis Escudero, simple, hindi na ako magkokomento tungkol dyan. Pero kung may reklamo sila, di tumakbo siya sa Supreme Court. Simple, di ba? Kailangan pa ba ng ibang paliwanag yun? Tumakbo kayo sa Supreme Court. 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng Konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Last na naman my part, SP. Sabi din, yung pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay mag-motion for inhibition. Ulitin ko. Voluntary ang pang-inhibit ng sinumang senator judge. That is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi ng kung sino man na nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment court. Na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side nakakampihan. May mag-move from prosec or defense na ipa-inhibit kung sino mang senator judge, itatakel nyo po sa impeachment court? Again, citing precedent, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? Nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang tanga-ta. Ang proseso ay, ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon, nung impeachment ni Chief Justice Corona. Itatakal ng ethics as a Senate body? Hindi ko sinasabing itatakal. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Ayun. I-ethics complaint kung gusto nila. Pero hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit. Isa na lang. Paano po kapag Buti alam mong makulit ka. Sorry, SB. Paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang senator judge? Ala, paulit-ulit. Bakit ba gusto nyo tanggalin? Kasi olat kayo. Kaya gusto nilang tanggalin Olat kasi sila Kitang-kita na yung kiling Sabi niya. Sabi Nino, tatanungin kita, kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon nung pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Sige, sagot! Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Sagot! So, kayo naman, ang kino-quote yun sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. Gago! Di ba? Barado Eto isipin nyo, mismong si Chis Escudero na nakapansin. Sandali, ang kino-quote nyo lang paulit-ulit yung kabila Ay, hindi nyo kino-quote yung kabila. Ba't ganun?
Now you know, Chis Escudero, na bias talaga ang mga media. Kung hindi man bias, bayaran. Pero pareho din yun eh. Yeah, bayaran! If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasyahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal, ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman tong kulong, wala naman tong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung 2 senator judges with VP Sara who is being accused? Ay, ang kulit. Hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto din ba kapag kami nag-a-attend ng rally na impeach now? Babaliktarin ko it cuts both ways. Again, it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Dapat pantay. Eh, bias nga. May magagawa ka ba? Bias talaga, media eh. Kitang-kita nyo dito talagang idinidiin eh. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ko sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Yes, Nympha. Si Presidente daw po ay open to facilitating a dialogue between the Senate and the House dahil dun sa issue ng pagremandang impeachment case. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, the President is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy in the country. Hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Gusto ng areglo? Utang ina niyan. Nagsimula na yung trial, areglohan ng gusto. Hayop. Dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Pero kasi yung Palace Press Officer nagsabi, pero ano ba yung pagkakaalam nyo? Gugustuhin ba ni Presidente na manghimasok dito? At may lugar ba for him to intervene? Hindi ko alam. Si Yusek Claire lang naman ang nagsabi, pero sa panig at Si Yusek Claire lang naman kasi nagsabi. Ito naman kasing mga media talagang ipapahamak nyo pa yung amo nyo si Marcos eh. Si Yusek Claire nga nagsabi eh. Teko, ano nga pag-uusapan? Ano nga mapagkasundoan namin? Kung meron man, kailangan namang gawin pa rin in open court. Bakit hindi na lamang gawin in open court? Hindi kailangan ng dialogue, sir. Wala ako nakikitang dahilan o rason kaugnay sa bagay na yan. Ulitin ko, ang proseso natin ay kung may hindi sang-ayon sa proseso ng Kamara o ng Senado, pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan, which under our Constitution is the sole arbiter with respect to deciding what is legal and or illegal, what is constitutional and or unconstitutional. Hindi yan pwedeng pag-usapan o pagkasundoan ng Kamara o ng Senado bilang prosecutor man o bilang impeachment court. Hindi ba ang amicable settlement sa pagitan ng magkabilang panig? Walang amicable settlement sa pagitan ng korte at ng prosecution. Wala. Kasi meron nagsasuggest, sumihirit na parang gusto magkaroon ng close down na meeting with Congress, the President and the Senate Court. Yun na nga yung sinasabi. Kung meron man kayong kasunduan, yung kayo dalawa magkasundo, yun yung sa regular court pero I don't think it will apply here. Kasi impeachment ito Pero gayon pa man,
Sa regular court nga, hindi ginagawa yun eh. Tapos gagawin natin magkwentuhan dito, tapos eregluhin na lang natin. Porket nagsisisi na kayo ngayon. Kaya ganun. Kung nalalabuan ang kamera sa proseso o basta kung may nalalabuan, mag-submit ng pleadings dapat ang House bilang Ang prosecutor. tagal na nilang atat na atat magsimula ito. Hindi ba? Siguro naman dapat handa na sila at nalalaman nila yung mga dapat at pwede nilang gawin sang-ayon sa rules ng Senado at sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment. Again, once the court is established and the court has been established already, lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng mga pleading. Hindi sa pamamagitan ng press release, hindi sa pamamagitan ng meeting o caucus, O hindi social sa media. pamamagitan ng social media, kung hindi sa pamamagitan lamang ng pleadings. Kailangang mamagitan dito ng presidente, hindi kailangang mamagitan sa Senado at sa Kamara. Wala ako nakikitang pangailangan dahil wala namang kailangan ipagitan. Dahil simple lamang naman, nag-utos ang Senado bilang impeachment court, nag-utos siya hindi lamang sa nasasakdal, pero pati na rin sa prosecution. Kautusan na sa aking pananaw at palagay ay dapat sundan at sundin. Kung hindi, may remedies ang impeachment court, may remedies din naman yung magkabilang panig kung sakasakali. Anyway, ayan na po yun ha. So mga kababayan, dito makikita mo talaga na kung sino yung may sabit di ba? Kitang-kita mo dito yung camera talagang wala sa hulog. Unprepared, sabi nga Hindi talaga sila prepared dito sa impeachment. Ginamit lang nila itong politika noong 2025 election. Ngayon, nadinig na ng Senado, kinakabahan sila dahil sa tindi ng mga abogado ni VP Sara Duterte. So propaganda na naman sila ng kung ano-ano. And this time, ito namang Senate, ang binabanata nila na kesyo mag-inhibit daw yung ilang senador. Pati ito si Chis Escudero, grabe ang banat ng mga pinklawan at saka ng mga NPA dyan Talagang tinatadtad ng high five Alam niyo yung high five? May Google nyo, high five. Chat GPT nyo. Talagang binabanatan siya dyan para madurog. Ewan ko na lang kung madudurog siya. Pero pag ito hindi nagpadurog, sigurado ako maririnig niyo yung pagiging Senate President nito. Pero gayon pa man, tayo ay magbantay. Bantayan natin yung issue na ito dahil itong issue na ito ay matindi ho ito. Dahil tandaan natin itong impeachment, this is all about the next 6 years. Kaya nang wag natin kakalimutan. Kaya napaka-importante ng issue ng impeachment. Hindi biro itong issue ng impeachment. It's going to be another 6 years in hell or another 6 years na maaayos na ang Pilipinas. Pag na-impeach si VP Sara Duterte, naku po, maniwala ako kayo sa hindi. Talagang todo na ang bagsak ng Pilipinas sa nangyayari. Ngayon pala, kitang-kita na ho natin. Kaliwat kanan ng ang kabalastugan at pang-aabuso ng Congress sa ating budget, di ba? Na apektado ang buhay ng bawat Pilipino. Yung issue ng PhilHealth, wala na. Nek-nek nyo na lang. Ganun na lang ba yun? Issue ng pagtaas ng presyo ng bilihin, wala na rin. Di ba? Yung napa akong 20 pesos, sasabihin na naman ng iba, ba't meron naman 20 pesos banat bay? Gunggong. Ang sinasabi ni Marcos, dapat lahat, hindi pwede yung 20 pesos na sa piling lugar kung saan nyo lang trip. Hindi pwedeng ganun. Dapat sa lahat. Unfair naman yun. Bebenta mo yung 20 pesos sa iilang lugar lang. Hindi pwedeng gayon. Di ba? Kalokohan ho talaga budol ho talaga ang nangyayari dito sa ating bayan di ba? So sana ay tutukan natin ito. Wag na ho, again ako po ay nakikiusap sa lahat ng Duterte supporter. Tigilan na ho natin yung pagsasawsaw. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, ang chismis at ang mga sira-siraan, ang pag-divide sa mga Duterte supporter, kaya yan nananatili na naandyan. Dahil kayo rin naman ng
pinababayaan ninyo, sinusuportahan nyo, sinusulsulan ninyo eh. Tapos makikijoin pa kayo, makikicomment pa kayo, makikisali pa kayo. Again wala akong pinapanigan, wala akong pakialam kung ano man ang kwento nila. Hindi ko pinapanood, wala ako sa pakialam sa usapin na yan. Kayo din sana ganun. Huwag nyo nang panoorin, huwag nyo nang komentuhan. Kasi kumukomment pa kayo, nakikisaw-saw pa kayo, kung ano-ano pa sinasabi ninyo. Kaya tuloy lalong umaapoy. Paypayan mo ng paypayan ng uling, talagang aapoy ng aapoy yan. Pero kung pabayaan mo lang ang uling, tingnan mo, mauubos din yan. Hindi, ganun lang naman kasimple yan eh. Tingnan mo ang baga na may, di ba, yung uling na may baga. Huwag mong paypayan yan. Huwag mong pansinin yan. Tingnan mo, ubos yan. Isang araw, wala nang yan. Wala nang apoy yan. Mapapagod din yan. Kayo kasi paypay kayo ng paypay, lagay pa kayo ng lagay ng kahoy, lagay pa kayo ng lagay ng uling. Kaya tuloy hindi tumitigil. Again wala po akong pinapanigan. Wala po akong pakialam sa kanila. Wala. Okay? Hindi ko wala po akong basta kung ano lang yung nalalaman ko, yun na yun. Pagka meron silang against doon, problema na nila yun. Hindi ko na ipagtalaban pa yung sinasabi ko kasi, ladies and gentlemen, this is not about us. I don't understand why these vloggers, they keep on talking about themselves. Diba? Hindi kayong bida. Huwag niyong ang bida dapat sa vlogging nyo. Walang iba. Kung ano yung tama, yun lang dapat ang bida. Kung ano yung tama para sa bayan, hindi yung kanya-kanya kayong issue kasi wala kayong utak, ina ninyo. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang